May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Barbell. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Oh, so good. Romeo sa tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Romeo sa tanghon. Kumeas Sotanghon. So good. Sotanghon. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahanda sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw.
lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importante. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 16 na minuto na. Makalipas ang 5:00 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyo. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ngayon ng Miyerkules, 19 na sa buwan ng Agosto, taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Halaga ng piso, muntik ng sumemplang sa panibagong record low. Tropical Depression Neneng, pag-iibayuhin ng habagat sa Luzon at Kanlurang, Visayas. 9,000 paaralan nagsuspindi ng klase dahil sa habagat at bagyong Neneng. Kaso ng leptospirosis sa bansa bumaba kumpara noong 2025 pero bumilis ang bilang noong Hulyo. Batas laban sa mga nag-iingat ng loose firearms, pinarerepaso sa Kongreso. Online videos ng malagim na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University pinatatanggal ng PNP. Vice President Sara Duterte nanindigang hindi haharap sa impeachment trial. At pagdaraos ng BARM poll sa BARM election sa Setyembre, tuloy na tuloy ayon sa COMELEC. Balansya!
Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Salita niya ng mga balita, muntik nang sumubsob sa panibagong record low ang piso laban sa dolyar. Ito ay matapos maitala sa 61.95 o halos 62 pesos ang palitan sa kalagitnaan ng trading ngayong Miyerkules. Gayon pa man, nakaiwas ang piso sa panibagong record low ng magsarang palitan sa 61.81 kada dolyar. Sa kabila nito, hindi pa rin nakababawi naman ang local currency dahil ang foreign exchange kahapon ay naitakda sa 61.78. Matay sa record ng pinakamahinang halaga ng piso ay pumalo sa 61.84 kada dolyar noong July 24, 2026. Bahagyang humina naman ang bagyong Neneng habang nasa ibabaw ng karagatan sa northeast ng Batanes. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng Tropical Depression Neneng sa layong 375 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat sa Batanes. Taglay nito na ang pinakamalakas na hangin na 45 kilometers bawat oras malapit sa gitna at bugso ng hangin na 55 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyong Neneng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 32 kilometers per hour sa pangkalahatang direksyon ng northern coast ng Taiwan. Kaugnay nito, palalakasin ng bagyong Neneng ang umiiral na southwest monsoon o habagat na patuloy na magpapaulan sa Luzon. Sa weather outlook ng Pag-asa, makararanas pa rin ang mga pag-ulan hanggang bukas ng hapon ng Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Sa kaugnay na balita, aabot sa 7,000 public schools ang nagsuspinde na ng klase dahil sa epekto ng habagat at Tropical Depression Neneng. Ayon sa Department of Education, ang mga tinutukoy na paaralan ay wala sa 74 na school division sa buong bansa. Pinakamarami sa class suspension ay galing sa Central Luzon na may 2,766. Pangalawa sa Calabarzon na may 2,659 at pangatlo sa Ilocos Region na may 1,811. Ang iba pang rehiyon na nagsagawa ng kaparehong desisyon ay ang 767 public schools sa Mimaropa, 425 sa Cordillera, 233 sa Zamboanga at 204 sa Metro Manila. Iniulat din ng DepEd na 29 na paaralan ang pansamantalang ginamit naman bilang mga evacuation center para sa 588 families. Mula sa nabanggit na bilang, 13 ay matatagpuan sa Pampanga, 5 sa Valenzuela, 3 sa Malolos, sa Bulacan, at 2 sa Dagupan, Occidental Mindoro, Pasig at Tarlac. Patuloy ang clearing operation ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga lugar na naapektuhan ng baha sa Metro Manila. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, 24 oras na nagsasagawa ng paglilinis at pagtanggal ng mga basurang inanod ng baha ang kanilang mga tauhan sa iba't ibang lugar. Kabilang dito ang Espanya sa Maynila, Jokno Pumping Station sa Pasay City, Rizal Avenue, C3 Road sa Caloocan City at ilang lugar sa Quezon City, Pasig, San Juan at Mandaluyong. Kaugnay naman sa pagsasaayos sa mga lubak-lubak na kalsada, epekto ng baha, gate ni Dizon na masisimulan ang pagkukumpuni ng mga ito oras na bumuti na ang panahon. Pakinggan at panuorin po natin ito. Na gumanda-ganda kasi ang problema, hindi tayo pwede mag-ayos habang ganito ang panahon. Masisira yan. So, hindi po ako ng paumanhin sa mga kababayan natin. Alam po, maraming mga nasirang kalsada dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Pero hindi natin pwede nang ayusin habang ganitong kasama ang panahon. Kapag bumuti-buti na ng konti, naka-ready tayo, papaspasan natin yan. 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, nakapagtala ang Philippine National Police ng 50 violent incident sa mga paaralang kinasasangkutan ng mga minor de edad o children in conflict with the law mula June 16 hanggang August 19 ngayong taon. Batay sa datos ng PNP Public Information Office, kabilang ang 26 na umano'y bomb threat, 12 shooting threat, 4 na stabbing incident, 4 na pag-aresto dahil sa illegal na pag-iingat ng baril, 2 shooting incident at 2 death threat. Hindi naman tinukoy ng PNP kung sa mga lugar o paano na naganap ang mga nasabing insidente. Mababatid na ilang insidente sa mga eskwelahan ang naitala simula ng buksan ng school year, kabilang ang pamamaril sa San Jose, sa Tacloban City,
noong June 22 at ang insidente sa Ateneo de Zamboanga University nito lamang August 18. Nakapagtala naman ang Department of Health o DOH ng 3,440 na kaso ng leptospirosis ngayong taon hanggang August 8 kung saan mas mababa ito ng 35% sa 5,380 na kaso na naitala sa nakalipas na taon. Bagamat bumaba ang datos, napansin ng ahensya ang pagbilis ng bilang sa nakalipas sa 2 linggo mula July 12 hanggang July 25, 2026 na nakapagtala ng 348 na bagong kaso ng sakit sa kaliwat kanang pag-ulan. Bilang pagtugon sa nagpapatuloy na epekto ng masamang panahon, naglabas ang DOH ng 3.1 na milyon na doxycycline capsules sa 17 Regional Centers for Health Development o CHDS. Nagpaalala ang ahensya na kahit walang sintomas ng leptospirosis at kung lumusong sa baha ay agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center sa loob ng 24 oras hanggang 48 oras o hanggang 48 oras. Ayan, para malinaw, para mabigyan ng gamot. 248. 248. So, within 24 hours hanggang sa 248 hours. Parang pinahirap. Ano ba to? Parang pinahirap natin ang buhay natin. Correct. Samantala, 24 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, pinanindigan naman ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang pahayag na may ilang gurong lumalagpas sa moralidad kaya may ilang mga estudyante rin na walang modo lalo na sa mga nakatatanda. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Castro na hindi niya intensyong ma-offend ang mga guro. Narito ang kanyang paliwanag. Po natin ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. Samantala, nanawagan si Interior Secretary John Vic Remulla sa Kongreso na repasuhin ang batas laban sa loose firearms. Ayon sa kalihim, sangkot sa 98% ng mga gun crime incidents sa bansa ang mga taong nag-iingat ng mga hindi lisensyadong baril. Isinisisi ito ni Remulla sa bailable na parusang itinakda ng Robin Padilla Law na naipasa noong pang 1997 kung saan ibinaba ang penalty sa illegal possession of firearms. Bagamat hindi loose firearms ang ginamit sa malagim na school shooting incident sa Zamboanga, iginit ni Remulla na dapat nang reviewin ang mga batas at pananagutan sa gun ownership. Pakinggan at panuorin po natin si Secretary Remulla. 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla Law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense. I call upon Congressman Ames to make laws that make it once again non-bailable. Ang naturang batas ay hindi iniakda ni Senator Robin Padilla at sa halip, ipinangalan ito sa kanya noong siya ay na-convict at nakinabang sa naturang batas matapos siyang mapardon. 27 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, masusing pinag-aaralan na ng Senate Impeachment Court ang pag-aadya sa mga petsa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga naging delay sa paglilitis. Ayon kay Attorney Reginald Tonggol, spokesperson ng Impeachment Court, 3 araw na ang naitatarang delay sa impeachment trial ni BP Sara. Aniya, hindi lamang masamang panahon ang dahilan ng pagkaantala dahil may mga pagkakataon ding umaabot ng ilang araw ang pagdinig sa isang testigo. Gayunman, sinabi ni Tonggol na wala namang dapat ikabahala dahil posibleng i-extend lamang ang trial na nakaschedule para sa prosecution at defense. Kabilang pa rin sa pinag-aaralan ay kung ililipat sa hapon ang impeachment trial. Mananatiling ito sa umaga na lamang habang isinasagawa ang regular Senate session sa hapon.
Tinarget mismo ng estudyanteng shooter ang kanyang guro sa nangyaring malagim na insidente sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School kahapon. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Zamboanga City Mayor Kimiro Olaso na dismayado umano ang shooter sa kanyang nakuhang grado mula sa kanyang teacher. Dahil dito, pinuntiryan nito ang kanyang guro, ngunit hindi ito tinamaan ng magpuputok ito ng baril. Pakinggan po natin si Mayor Olaso. Opo, teacher, parang medyo medyo dismayado sa grado niya. No, I don't know what will happen. Kasi matalino tong bata na to eh. Student to. Ang nakuha ninyong information, ang target talaga, hindi yung namatay na estudyante, kundi yung teacher. Yung teacher. So medyo naging obsessed na rin siya. Hindi niya na yung teacher. Wala doon So yun, niya. di ba, nung unang putok niya, parang nag-misfire. So nung hindi tumama yung hindi napuruan yung teacher. So lumapit siya lumipas siya sa ibang room. Samantala, kinumpirma naman ni Olaso na isang estudyante rin ang napaulat na nasugatan matapos sa tamaan ng bala sa kanyang likuran, pero wala na ito ngayon sa kritikal na kondisyon. Hindi rin umano totoo na may 2 security guard na namatay dahil sa insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa naturang insidente sa pangunguna ng Philippine National Police. 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin niyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon,
Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Hindi nakakaawa yung mga delivery rider o yung mga rider na ibig sabihin yan yung last resort nila na nagmamakaawa sila na kung meron pa nga nakalagay, pera na lang kunin nyo, motor na lang kunin nyo, wag lang yung buhay ko. Ayaw natin na nagte-trending. No? Nagte-trending kung hindi, ayaw natin may nadidisgrasya. Pero dahil nga to trending, ito ay magkakos ng shame ng pagkahiya doon sa kumpanya. Bakit mo dinidecline? Ikaw, complain kita. Pag kinomplain ka, 2 araw na suspension yung pinakamaikli nun. So meaning 2 araw na walang kakainin yung pamilya mo, yun yung ibig sabihin nun. At walang verification yun. Marami tayong issue, totoo. Pero ito ay blanket to eh. Ang daming provision nito na magbibigay sa amin ng mas maayos sa sistema ng hanap buhay. So yung ILO Convention na ito. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hanaw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Viral Show. Iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Trend, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, trending and para show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto.
ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Gawin natin Q&A ito, Charmaine. Ha? Charmaine, magandang hapon mula sa Pag-asa. Magandang hapon po, Miss Charmaine. Yes po, sir. Oo. Sir Henry and Ma'am Karen, magandang hapon din sa Yeah. inyo. Maging sa ating mga tigapakinig. Charmaine, gawin natin Q&A. Unang tanong muna namin ni Karen, may pa-chance ba na mag-landfall si Neneng at saang lalawigan? Yes po, no. Si Bagyong Neneng po ay mababa yung chance na mag-landfall niya dito po sa ating bansa. However, so nakikita natin, posible ang mag-landfall dito sa may northern part ng Taiwan. So, medyo malayo-layo naman po sa atin. Kaya wala po itong magiging direktang epekto pa rin sa limang bahagi ng ating bansa. Maliban kay Neneng, meron pa bang isa pa na nakabuntot kay Neneng? Yes po, no. Bale, aside from Neneng, meron po yung nasa eastern and western part na bagyo po natin. So, yung medyo mas malayo pa, ito yung si Tropical Storm Saudel na huling namataan sa layong 3,005 km east ng northeastern Mindanao. Tapos yung nasa western part naman ay Tropical Depression na nasa layong 905 km west of extreme northern Luzon. Both po sa kanila sa ngayon, walang direktang epekto sa atin, and ine-expect natin itong si nasa eastern, yung kasunod ni Neneng, ay maaaring lumapit at gumilid sa ating Philippine Area of Responsibility. Tapos ito naman pong tropical depression, palandfall na po ito sa southern part ng China. Aba, maigi naman. Pero teka muna, bago si Karen, anong pangalan ang susunod kay Neneng? Obet po. Obet, okay. Sige, Karen. Okay. Yung pinakahuli pong weather outlook po ng Pag-asa, Ma'am Charmaine, ay makakaranas pa rin tayo ng pag-ulan hanggang bukas ng hapon sa ilang areas po dito sa bansa, kasama pong Metro Manila. So, ito pa rin po ba ang inyong weather outlook o magbabago po ito? Yes po, yung pa rin po yung nakikita po natin, no? And starting Friday to weekend, mas magandang panahon na po sa malaking bahagi ng Luzon, pero magiging makulimlim pa rin dun sa westernmost ward ng Luzon, including Ilocos Region, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Kasi po, sa nakikita natin, ito kasing si Neneng ngayon, yung nagda-drive o naghihila sa habagat po natin. And by Thursday or Friday, parang nakikita po natin yung paghina niya. So, pag humina po si Neneng, tuluyan din ang paghina ng habagat po natin. Pero yung mga darating po, yung mga papalapit na dalawang systems po na nakikita po natin sa ating satellite images, Ma'am Charmaine, magdadala rin po ba ito ng malakas na ulan? Siyempre, kahit hindi po nabanggit nyo kanina, ay hindi po direkta itong makaka-apekto sa ating weather conditions sa bansa. Lately nga po, dahil sa habagat, ay nagdadala po ng malakas na pag-uulan. Yes po, ito pong yung nasa western part muna, yung landfall na ng China, wala na po itong paghahatak sa habagat. So, yung mas babantayan po natin by next week, itong nasa eastern part, yung si Tropical Storm Saudel, kasi siya po yung nakikita natin na muli na namang hahatak and possibly mag-enhance ng habagat, since may mga model po na magpapakita na maaari itong umabot ng typhoon to super typhoon na category. So, ito po yung nakikita po natin na posibleng magpaulan uli by next week. Pag super typhoon, gaano ka daming ulan at lakas ng hangin ang ating inaasahan o yung pagtaya po natin, Ma'am Charmaine?
Pag mga ganito pong category, mas titingnan po natin yung lakas ng hangin. So, pag super typhoon po, ang inaabot po na more than 185 kilometers per hour. So, kung susumahin po natin para halos kasing bilis na po nan yung mga maliliit na eroplano pa take off. Diyos ko. Okay. Charmaine, bukas ay Huwebes na, Biyernes, Sabado, Linggo. Simula ba mamayang gabi, magiging maulan pa ang buong Metro Manila hanggang sa Lunes? Yes po. So nakikita po natin hanggang mamayang gabi, medyo maulan pa po sa atin. Pero by tomorrow, mas maganda na pong panahon yung aasahan. Pero magiging makulimlim pa rin. So yung pinaka-sure po talaga na paganda ng panahon natin by Friday up to Saturday po. So kung maglaba ka ng Friday ng umaga dahil makakatuyo ka ng sinampay hanggang Sabado. Yes po, tama po. Pero pagdating ng Linggo ay magiging maulambo na naman. Sa part ng Linggo po, parang hindi pa naman po aabot dito masyado sa Metro Manila ng umaga. Pero by mga bandang hapon o gabi, parang pa-start na naman since medyo lumalapit-lapit na uli yung itong posible na si Bagyong Obet or yung Tropical Storm Saudel. So ibig sabihin, pwede kang mag-road trip ng kaunti na malapit-lapit from Friday to Sunday, pero pagdating mo ng Monday ay wag ka na muna maglalabas dahil magiging maulan na ulit. Yes po, tama po. Hala, yung Monday, mga hanggang kailan uli magiging maulan? Aabot pa uli ng Wednesday next week? Yes po, posible kasi posible pa nga po na yung Wednesday and Thursday, yan yung pinakamalakas po na mga pag-ulan uli by next week kasi yan yung closest approach sa atin nitong si Saudel. Yeah. So aside from that pala no, Ma'am Charmaine, meron pa po ba tayong ibang nakikita aside from yung dalawang systems po na inyong nabanggit? Sa ngayon po no, parang wala pa naman po, pero base po sa ating tropical cyclone threat potential ay aside dun sa binabantayan po natin sa western part, parang posible pa daw po na mag-develop ng another po sa area po na yan, pero parang mababa naman yung chance na pumasok po ng far po natin. Anong pangalan nito? Si Neneng, si Obet? Sino yung pangasunod kay Obet? Sa susunod po kay Obet, so OP. No, so teka, i-check po natin yung listahan si po natin. Neneng, No? si Obet, si Pasing ba? Or Paeng. Paeng, muntik na. Konti na lang. Ito bang si Neneng, ito bang si Obet, at ito bang si Paeng, hindi ba posibleng mag-usap-usap ito at sabihin tayo ngay mag-bolt in at isang bagsakan na lang? Yun nga po, no, kung pwede lang sanang sabihin. Pero without the possibility na ito, tatlong ito ay bigla na lamang kung anong maisip at magsama-sama, hindi na mangyayari yon. Sa ngayon po, hindi pa naman po, no. So, ito po pala, yung kasunod, medyo kakaiba yung pangalan. Si Pilandok. Hindi pala si Paeng, akala ko si Paeng. Teka, si Pilandok. Si Pilandok, di ba, sa kwan yan, sa libro yan, usa? Si Pilandok. Mabilis yan Hindi ba doon? Si Pilandok ay usa? Sana naman po, mabilis lang din na hindi masyadong magtagal yung epekto sa atin. Tama. So si Paeng, si Neneng, si Paeng, si Pilandok. Yes. Ayan. Usa nga, si Pilandok. Naalala ko pa yan. O sige. So, pwede ka muna siguro mag-relax ka muna ng Charmaine ng Friday hanggang Sunday ng gabi para medyo maka-unwind naman ng konti. Charmaine, salamat Thank you, Miss Charmaine. Thank you. Si Charmaine Varila ng DOS de Pagasa. Yung mga namomroblema at hindi na makatuyo, taog na ang inyong mga salapnot. Ay nako. Ikaw ba partner di ba nag-aamoy? Kasi sa loob ng bahay tayo nagpapatuyo. Naka-amoy kulob no? Hindi pa naman nasa awa ng Diyos. Pero ang hirap talaga magpatuyo. Ayan, inaabot ng linggo. Ayan, 2 linggo, 1 linggo. So medyo nakakainis kumbaga lalo sa mga misis dyan. Si Secretary Tol, yung ang tawagan, baka makapangumusta tayo sa kuwan pala. Sa ano bang update na doon sa inaantay nating sahur?
Madadagdagan pa ba tayo ng sahor? Ang sahor. Sahod. Sasahor pa ba tayo ng may dagdag na 85 pesos? Oy, partner ha? Mukhang hindi, wag muna daw tayong umasa. Mabuti pa sa meron tayong nakaalap, tama ba 'yon? Ano bang talagang real score dun sa Taiwan eh? Kasi baka mamaya yung may mga kamag-anak na OFW, anong tawag riyan? Fake news, ha? Ano ba yan? Ano ba kasi? Yung bang sa Taiwan, totoo ba yun na may matatanggap yung mga manggagawa na parang pinaka-bonus dividend from their government? Wow. Dahil kumikita yung kanilang bansa, gumaganda yung ekonomiya. Tama ba yun? Meron siguro, oo. Napakabait naman ng Taiwan kung ganun. Magkano ang sinasabi riyan? Most likely, ano ba kasi nakaabot sa yung balita? Ang nakaabot sa aking balita ay makakatanggap ng 10,000 ano ba yan? US dollar ba yan o Hong Kong, Taiwan dollar ba yan? Hong Kong. Taiwan. Doon? Taiwan dollar. Fake news yan. Hindi 10,000. Fake news. Hindi 10,000 US dollars. No, it's magkano? 10,000 new Taiwan dollars. Kayo naman. Ang laki naman nun. 10,000 new Taiwan US dollar. Pag kinonvert mo yan sa US dollar, it's around mga siguro 300 to 330. 300 to 330 US dollar. Pag kinonvert mo sa piso, ay mga 18 million. 330 USD to Philippine peso, sabi ni Google, ay 20,395 pesos and 32 centavos. Pero hindi ho yata kasali ang mga OFW natin sa Taiwan. Kasi for their citizens Ayun, lang. Sino ba kasi nagsabi sa'yo? Alam mo naman yung aking mga umasa. yung aking mga may mga international bubuit ako. Sabi mo sa international bubuit mo, magbasa ng mabuti, mali. Nabasa niya. Na-excite siguro. May lumulutang ko kasi nga sa internet na yung mga nagtatrabaho sa Taiwan ay makakatanggap ng 10,000 dolyar, hindi ho US dollar, kundi New Taiwan New Taiwan dollars and NTD. Kung i-convert po yan sa US dollar, mga 300 to 330, kung i-convert mo sa piso, mga 20 million. And hindi foreign workers ang makikinabang doon. Kundi yung para sa mga Taiwan nationals, di ba? So, para sa mga nationals nila. Kasi nung nag-deep dive ako, research ko ng konti, malaki ang kita nila sa AI industry and sa semiconductors. Nung mag-deep dive so, yung chip industry yun. So, nagmamanufacture kasi sila doon. I guess, may malaki po silang windfall, may malaking pumasok na pera. Gusto ng gobyerno ng Taiwan na i-share sa kanilang mga citizens. Nako, siguradong lahat kayong nakikinig ngayon at nagdadrive ngayon, napabreak kayo ng malakas at ang inyong sigaw ay sana all! Isipin mo, partner, ano? Dito ho sa ating bansa kasi wala tayong aasahan ganyan. Magdiretsahan na tayo sapagkat ang ating ekonomiya po ay hindi naman anong tawag riyan, kumikita ng kagaya. Utang, marami pa nga tayong utang. Marami pa nga tayong utang. Tapos hihingi ka ng incentive. Of course, kahit ho ang kapal ng mukha mo, hihingi ka pa ng incentive. Isipin ninyo mga kababayan naming Pilipino, yung 85 pesos sa bansang ito, sa Metro Manila, na hinihiling ng mga manggagawa na sinabi na at in-announce pa ng ating kalihim ng Department of Labor na maibibigay na sana 60 ngayon, 25 next year, hinarang pa ng isang negosyante nag-file sa Regional Trial Court sa Pasig. Kung kaya hindi po agad ito na ipatutupad, kung kaya wala pong nadagdag sa inyong mga sahod. Tinamaan samantalang sa kanila, partner, 20,000 plus ang matatanggap ng mga manggagawang lokal ng Taiwan. Congratulations sa kanila. Dito para tayong tumitinidor ng sabaw. Kumakatas ng dugo sa singkamas. Isipin ho ninyo yan kung bakit kanya sana yung ating mga manggagawa, yung ating magkaisa. Ako isasama sa inyo talaga namang sa panawagan namang ito na partner na yun namang kung sino man yung
balita ko, kanyan partner contractor, nasangkot pa sa contractor, nasangkot sa flood control, yan yung naghumarang sa korte nitong hinihingi natin ito na 85 pesos na hindi pa nga isang bagsakan, partner Ha? Yung 2 gibbs. Yung ECOP, nakausap na natin nung isang araw, wala nga silang pagkontra dito kung bakit itong tinamaan ng kulugo na kung sino mang talaga ho naman. Anyway, so sa mga may kamag-anak sa Taiwan, huwag niyong awayin yung mga hindi ho kasali yung mga OFW sa Taiwan. Mga lokal lang. Ibig sabihin mga lokal na manggagawa. Mga nationals po nila. Sige. Mga citizens. So. Mamaya titingnan natin kung makaka-update pa tayo. Samantala, ano ba Flash Report! Flash Report! Yung mga tinatamad ng pamasok talaga naman. Bedweather ito, partner. Sino mga wala pasok announce bukas? muna ano bang meron. Ano ba meron bukas? Ayan Pagpapatupad ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno at alternative mode sa mga paaralan, inanunsyo ng Malacanang sa mga sumusunod na lugar. So August 20 po ito, araw ng Huwebes. Bukas. Siyempre kasama po ang National Capital Region o NCR. Nandyan din po ang Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan. Ano pa mga areas, partner? Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Ayun. Work from home. Kaya, teka muna. Sa Calabar, sabi nung ating mga kababayan sa Quezon, Calabar na naman. Dosa, hindi pa itinuloy sa zone. Okay lang daw sige. po kasi Lucena Day, walang pasok bukas. Sabi ni Josa Cruzat, ang mayor ng Gulang-Gulang. Gulang-gulang. Sa Lucena City. Talaga? Tapos, dito naman, buong Pilipinas, holiday sa Biyernes. Sa Biyernes. Biyernes. Oo. Quezon Day. Ngayon, Quezon Day. Walang pasok. Tama ba? Ngayon ba? Di mo alam. Why are we here? English yan, Why we're here? Excuse me, you're working in Pasay. Oh, you're working in Pasay. So you're here. Oh, sorry, Don. We're working in Pasay. So, hindi po kayo nagtatrabaho sa Quezon ngayon. Sorry na lang po. Pag sinabing alternative mode, nasa sa mga discretion na ito ng mga kumpanya kung magpapa-work from home, kung sino lang papapasukin. Pero hindi nangangahulugan na yung mga manggagawa ay wala nang pasok. Wala nang pasok. Sige. So depende naman po kasi yan. Pero alam ko sa gobyerno, automatic pag sinabing alternative work arrangements. Yes. Work from home yan. Mag-House of Representative muna sila sa bahay muna. Okay yan na. Nga lang pag ganyan kasi partner, tataas yung kuryente. Oo, pagkatapos diba? Naman nga nataas ang sahod. Kaya nagagalit si nanay, ang takaw ni Bunso. Panay ang bukas ng rep. Oo nga, tapos naiinitan. Mami, gusto ko naka-aircon. Panay ang bukas ang electric pan. Nagsasounds pa yung iba. Grabe yan, no? Tapos mag-iimbita pa ng katrabaho, dito na tayo sa bahay. Ay, taray. Sabi ni nanay, hoy. ginawang holiday, ginawang outing. Yan yun natin. Mas maganda yung nakikita ninyong nagtatrabaho yung mga anak niyo. Kasama ninyo. Tsaka safe sila. Yes. Kasi kita nyo naman yung bahan. Itong mga nakaraang araw, Diyos ko, naman, nakakatakot. Ako bilang magulang, hindi na ako natatakot sa bahay. Saan ka natatakot? Sa leptospirosis? Hindi na rin. Saan? Kasi pag nakabotat, nabigyan mo ng botat, kaputi yung mga bata. Natatakot ako, partner, dito sa nangyayari sa mga eskwelahan. Bilang yung tatay. shooting, Bilang tatay. Alam ko, hindi lang nagsasalita yung ibang mga magulang. Nakakapangamba po ito. Yung kada ihahatid mo, kada magpapaalam sa iyo yung mga anak, napapasok na sila. Ang iyong inuusal ay sana po'y makabalik sila in anong tawag doon? In one piece. In good condition. In good condition. Oo, di ba? In good, normal, functioning condition. Panginoong, gabayan mo ang aming mga anak kasi talagang nakakapangamba po ito. Bigla-bigla na lamang ho. Ako, siguro dapat talaga, partner. Narinig ko yung panukala na yung mga bata
na magdadala ng bag ay check. transparent bag na lang. Ay parang yung ginagawa nila sa mga concerts. Sa mga rally. Pwede yun, tama yun. Ako, sangayon ako. Para makikita agad. Hindi na kailangan halugugin yung bag. O kung may pouch man, para sa mga babae, yung pouch na yon ay madaling ma-inspect kung kasi may mga personal kayo partner eh. Okay lang yun. Kunyari may sanitary napkin. Hindi naman Sige. kailangan namang ibuyang-yang mo yun Ako hindi ako nahihiya. Kung nakita nyo na may sanitary napkin, okay lang. So malaking bag na transparent, may maliit na pouch na lagay ng mga personal needs ng babae, okay tayo ron. Baka kinakailangan sa lalong madaling panahon maipatupad dito. At yung mga private school na naghahatid ng mga anak na sinasaluduhan lang basta-basta ng gwardya, yung kanilang sasakyan, kaya nakakapag-drop po partner eh. Oo. Di ba? Kasi hindi na na-inspect. Ay, mga Diyos kayo, dapat siguro doon pa lang sa gate, pababain na yung mga bata, tapos yung mga bag nila, kahit pa kaninong anak ng Poncio Pilato yan, transparent bag din lang. Alam mo, maano ko lang bago tayo mag-commercial break, partner. Naalala ko lang na ginawa nila yun dito sa Manila. Hindi ko lang kung nung school, nakalimutan ko na, yung inspection ninyong bag after the Tacloban high school shooting. Ang haba ng pila. Hindi sila kailangan mag-devise kayo ng paraan para maging mabilis yung pag-check. Hindi, kasi nga partner. Kasi hanggang sa labas, sa Taft Avenue yung pila eh. Pero kung transparent bag yan, meron ka lang inquisitive ang tawag ron? Inquisitive look, paano bang yung mata ay mapanuri, hindi mapanira. Kayang-kaya yan kung transparent na bag ang dala ng mga bata. Para hindi na kasi malakikita mo naman bakit may mahaba diyan? Bakit may korting barrel dyan? Bakit may korting patalim dyan? Diba? Meron ako nakita na payong pala yun, pero yung handle parang samurai. Akalain mo na totoong samurai yun ba? I think yan pinakamabilis. Pinakamabilis po yan. Kung maglalabas ng, I don't know if it's executive order of the president or DepEd circular ba yan? Siguro Secretary Sani mas mabilis ito. Kailangan lang joint resolution or whatsoever yan ng DILG, DepEd, PNP at saka ng Commission on Higher Education. Magsama-sama tayo riyan at susuportahan namin kayo riyan sa lalong madaling panahon. Balansyado! Bye! Babalik tayo. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. This time check. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya!
papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope. Kalakip ang rin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Weather Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
doon ko natutunan mahalin yung sport ko. Dahil malaking tulong talaga sa akin. Dahil hindi po ako kaya paaralin ng magulang ko. Dahil sa sobrang hirap namin, dahil magsasaka lang kami. Tapos bata pa ako, magsasaka na ako. Doon minahal ko siya. Sabi ko, mas madali pa itong gawin kaysa magsasaka. Ina-target mo ang Olympics. Yes po ma'am, sa 2028. Kung papalarin ma'am, wala namang masamang mangarap. Yan na lang ang gawin yung inspiration, ang kahirapan sa buhay. Dahil yan ang nagpapalakas sa akin. Hi, ako po si Arlan Arbues, Philippine Marathon Runner. Inimbitahan ko po kayo na manood sa aking interview sa Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Nakakaaway mga delivery rider o yung mga rider na ibig sabihin yan yung last resort nila na nagmamakaawa sila na kung meron pa nga nakalagay, pera na lang kunin nyo, motor na lang kunin nyo, wag lang yung buhay ko. Ayaw natin na nagte-trending. No? Nagte-trending kung hindi, ayaw natin may nadidisgrasya. Pero dahil nga to trending, ito ay magkakos ng shame ng pagkahiya doon sa kumpanya. Bakit mo dinidecline? Ikaw, complain kita. Pag kinomplain ka, 2 araw na suspension yung pinakamaikli nun. So meaning 2 araw na walang kakainin yung pamilya mo, yun yung ibig sabihin nun. At walang verification yun. Marami tayong issue, totoo. Pero ito ay blanket to eh. Ang daming provision na ito na magbibigay sa amin ng mas maayos sa sistema ng hanap buhay. So yung ILO Convention na ito. Abangan this Saturday. Hi, kami ang banda ni Cleggy. And you're watching Scene Zone. Kahit konti o madami, still bigay yung 100% na. Ayun ngayon, medyo may cholesterol to. Ayun, ganun lang nga. Alam namin, nangaasar lang siya Hindi, may personal minsan. Ganon. Ako magiging flood control ng iyong luha. Years ko nang Ay, 3 years pa lang dati. 3 years pa lang. Sorry. Nilulong ko mula ang sarili mo. Hindi ka niya mahal. Hindi ka niya mahal. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo sa magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and viral show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Massive entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS. Trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotdog.
Public service hours. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Yan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politik. Anyway, highway. Yung ating target ho ngayon is to call our DOH secretary, but we cannot promise kung makukontak natin siya. Kasi nakita ko, partner, yung San Lazaro Hospital, tama ba, mga taga San Lazaro Hospital, yung inyong OPD ay pansamantalang isinara dahil sa at Titina Nolasco, pakicheck nga kung na-open na ito dahil sa baha. At may maraming ospital ang ganyan, talagang pinasok din ng tubig. yung mga emergency room. Ang nakakaawa lang ho ay yung mga, of course, pasyenteng mga mahihirap nating kababayan na umaasa sa serbisyo po ng mga government hospitals. Pagkaya ng isinara, talaga pong dobling pasakit yan sa atin pong mga Pilipino. Ngayon, of course, may mga pribado rin po. Kaya lang alam mo naman ninyo, with all due respect, pag pribadong ospital naman, may kaya naman ang pumupunta riyan. Marami silang alternatibong mapupuntahan na hindi binabaha. So, we'll find out. Kung siguro naman ginagawa na nilang lahat para mabuksan ng agaran, Pero sa mga lumusong sa baha, na itong mga nakaraang araw, siguro para tayo ay maging safe pa rin, yung leptospirosis kasi mga sakit sa balat na pwede pong makuha. Mainam po na magpunta kahit kung hindi man siguro sa ER, sa health center muna po. Baka meron po silang mga gamot para doon, 'di ba? Antibiotics. Totoo naman ho na hindi lamang ho Pilipinas ang binabaha ngayon because of the climate change. Pero ang hindi totoo, ang Pilipinas lamang po ang may budget na halos 1 trilyong piso sa flood control na ginost. At yung iba ho ay talagang hindi na ipatayo at minali-maleta po at pinaghati-hatian po ng mga korap na opisyales at mga kasabot nito. Yan ho ang totoo na wala sa ibang bansa. Kanya nga, ang baha dito sa atin ganyan na lamang. Kung yun nung maski kalahati man lamang po nung budget na yun ng flood control from 2022 to 2025 ipinagkalkal ng mga estero at ipinagpagawa ng matitibay na flood control project, hindi naman sana ganito na naman ang ating nararanasan. Yun lang naman ho ang kwandon. Ang argumento roon, tama naman, kahit sa ibang bansa, partner, talagang inaano doon mga sasakyan Sa nakikiramay tayo sa mga namatay pala, kasi kahapon ay umattend tayo ng isang farewell event for Ambassador Endo ng Japanese Embassy here in the Philippines. May isang underpass sa Chiba Prefecture ang binaha. May mga na-stranded sa loob ng kanilang mga sasakyan. Sinubukan pong i-rescue pero hindi po mabuksan, na may mga nasawi po. So nakikiramay po tayo sa mga naroon po at nabiktima ng malawakan din pagbabaha sa Chiba Prefecture. Tsaka yung mga bansa may mga binabaha ngayon, maayos ang serbisyo nila sa ibang bagay. Matataas ang sahod ng mga manggagawa nila. Kumpara naman dito sa atin, maliit na nga ang sahod. Binabaterya pa ng mga dapat sana ay tumutulong sa increase na kaunti. Wala dito, yan na, yung mga manggagawang lulusong sa baha araw-araw. Tinamaan ng hulugo talaga naman. Wala. Sige, diretso na tayo. Diyosa, samantala. Palasyo naman ang kanyang naninindigang transparent ang Office of the President sa mga biyahe ng Pangulo. RH 14, Letter Ciso. Iginiit ng Malacanang na palaging transparent ang Office of the President pagdating sa mga biyahe. Sinabi ito ni Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng panawagan ni Vice President Sara Duterte na pagsasapubliko ng travel authorities at mga gastos sa opisyal na biyahe. Ayon kay Castro, hindi itinatago ang mga biyahe ng Pangulo, may kumpletong resibo, walang peke at walang alias. Makikita naman anya ito sa report sa Commission on Audit. Dagdag ng palasyo, hindi sinisingle out ang Vice Presidente pagdating sa travel authorities dahil nakadepende lang ang tugon nila sa hinihingi ng media sa kung sino ang nabigyan ng travel authority. Hindi po namin sinisingle out.
kailangan po talaga natin dito transparency. So kung sino yung nagdidima ng transparency, dapat maging transparent din siya sa kanyang mga activities. At patungkol sa budget, hindi rin po ito tinatago. Kompletong resibo, walang peke, walang alias. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso. Samantala, hazard pay, medical benefits at iba pa para sa mga disaster risk reduction and management workers isinusulong sa Kamara. RH12 Milky Rigunan. Wala pa ba tong mga to, partner? Di ba parang yung mga first responders, dapat meron din silang mga medical benefits at hazard pay? Nakakashock naman to. Looks like wala. Kaya nga ay nisusulong daw sa Kamara. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan manang Milky. Ngayong panahon ng habagat, nasa frontline para tumulong sa ating mga kababayan ang mga DRRM workers o Disaster Risk Reduction and Management Workers. Isinusulong ni Representative PM Vargas ng 5th District ng Quezon City ang House Bill 2269 o Magna Carta for Public DRRM Workers. Ayon kay Vargas, layunin ng bill na mabigyan ang DRRM workers ng 25% hazard pay, 50% standby on-call compensation at bayad sa ospital kapag nga aksidente ay may kinalaman sa kanilang tungkulin. Sabi ni Vargas, dapat lang protektahan ang mga karapatan at kapakanan ng mga DRRM workers dahil tinataya nila ang kanilang buhay. Anya, sila ang first responders kapag may mga kalamidad. Bukod sa emergency benefits, sinabi ni Vargas, saklaw sila ng coverage sa ilalim ng GSIS, SSS, PhilHealth at ang Universal Healthcare Act. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, mga nasugatan sa pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Binisita rin ni DSWD Secretary Gatchalian. RH5, Val Gonzalez. Ba? Secretary Rex Gatchalian ang dinalaw Henry ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga estudyanteng nasugatan sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Ayon kay Gatchalian, utos ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para tiyakin ang kaligtasan at pagbangon ng mga biktima at ng buong komunidad ng paaralan. Nananawagan din ang kalihim sa publiko, media, vloggers at content creators na itigil ng pagpo-post at pagbabahagi ng sensitibo at mga graphic na larawan at video ng insidente. Gate ni Gatchalian, maaari itong magdulot ng dagdag na trauma sa mga biktima at pamilya, lalo na sa mga minor de edad na sangkot sa insidente. Sabi ng kalihim na maayos ang paggaling ng mga nasugatan, ngunit hindi na ito nagbigay pa ng detalye dahil sa usapin ng patient confidentiality. Magbibigay din ng DSWD ng psychosocial support kung kinakailangan at makikipag-ugnayan sa pamunuan ng paaralan upang matukoy ang iba pang kailangang tulong. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Babatiin lang natin ng isang magandang hapon ang mga nakikinig po from the Agricultural Training Institute. Batiin lang natin, Henry. Nagpapabati si Ma'am Niet Arceo. Sisipag pumasok, ha? Work from home kayo, ma'am. Umamin ka. Ma'am, nasaan ba kayo ngayon? Oo. Alam nyo, pag ganitong oras at pagkakatapos namin ni Karen, naghahanap kami ng mapapagkapihan total naman, nami-miss nyo na rin kami. Nami-miss na rin namin kayo. The feeling is mutual ba? Ayan. At batiin Ingat ma'am. Batiin lang din natin yung lagi kong kausap pagdating sa pagko-coordinate si Miss Jen Gabao, si Sir Carl, ayan. At si Sir, sino ba yung lagi mong kasama? Si Sir JL. Oman. Oo, si Sir JL Oman. At syempre of course, ang kanilang head ng ATIC engineer, Emmy Recotera. Napakagaling tumiming nitong mga kaibigan natin sa ATI. Tama-tama. Magme-message pa lang ako na magpapaalam mo kung wala ako sa Sabado. Nagparamdam na agad sila. O kasi kung may importanteng lakad, di ba? Parang nararamdaman nyo, mabuti yan, ma'am. Mabuti. Ulirang anak tayo. Marami tayong duty. Oo. Nakikinig si Engineer Recoter via transistor radio. Old school. Alam mo, Ma'am Rems, palambing nga ako ng transistor radio na yan. Alam ko,
Kasi naghahanap ako partner ng hindi yung transistor naman na kwan na hindi yung 2 pihit pa lang yung mukhang transistor yung tsaka yung maayos na transistor talaga. Ma'am Rems baka may kapatid yan na alam ko maganda yung transistor. Kung saan mo binili, ma'am. Kung saan mo binili yan. Sa ano daw, sa Raon. Sarap, marami daw. Ingat kayo, Ma'am Rems, Ma'am Nyed, sa mga kasamahan natin sa ATI. Samantala, thank you po. Ayan, yun noong, go ahead, partner. Ito, bilang ng mga lumikas dahil sa sama ng panahon sa Malabon, nasa higit 800 na. RH23, Edwin Duque. Balita mo yan, Edwin. Miss Karen, nasa mahigit 800 na individual na, no? At agaran ito pinuntahan kayo ni Mayor Jenny Sandoval ang 7 evacuation center dito sa Malabon ngayong maghapon. Sa initial na bilang 218 individual o family, 816 individual na yung nasa mga evacuation center ngayon. Isa dito sa Dampalit, Pangulo Annex, Barangay Pangulo, Inaheros, Maysilo Elementary School, Malabon National High School, Concepcion Elementary School. Ibinahagi dito mga food pack at pinatpag mga pangailang kagamitan ng mga residente apektado ng baha sa mga lugar mula sa 21 na barangay. Pinakilos na rin ng LGU sa persan ng MDRMO, Senro, PNP para sa umalalay naman sa maaari maapektuhan pa ng bahadulot ng habagat. Katuwang dito ang Philippine Red Cross sa Malabon chapter sa panguna naman ni Congressman Ricky Sandoval na tumutulong din sa mga binaha. Una nang pinatupad kanina ang first evacuation sa mga residente mula sa mga bababang lugar na madalas bahain. RH23, Edwin Duque nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edwin, yes, tama ba? Yes. Tama ba? Hindi na umuulan sa Kamanaba? Medyo tumila yung ulan, pero may mga panahong biglang lumalakas yung kasama yung hangin. Kaya mahirap pa rin pagkatiwalaan yung panahon na rin. Di ba Pag ganyan na may mga namubagyo. Pero yung bang, totoo bang dun sa Nabotas, hindi masyadong sa distrito ni Congressman Toby Chang, mabilis yung pag-ampat ng tubig baha? Itong mga nakaraan, walang pagbaha sa Nabutan. Dahil kompleto yung public station. At naisaayos na rin, Henry, no? Yung mga lugar sakaling ba at pinagana na lahat dyan. Kaso may mababang lugar naman dito sa Malabon, kapag na sobrang lakas ng ulan at hindi kinaya ng mga kanal, alam mo naman, naputol yung mga project natin. Kaya yung DPWH, City Engineering ay pinagtsatsagan na lamang maglinis ng mga kanal para kung sakaling lalakas yung bus ng ulan, may paglalagyan yung tubig. Pero pag hindi na kaya mag-overflow, sa kalsada, bubukod pa. Pero si Mayor Jenny Sandoval dyan, mabilis kumilos yan, ha? Nag-iikot kayo. Nasa Pangulo Elementary School kanina, galing ng Maysilo sa Tinaheros. Dahil may maraming mga naka-evacuate ngayon, Henry. Kaya mga piling lugar na binabaha. Okay. Sige, sabi ni Josa, Sir Edwin, hello. Thank you. Salamat, Edwin. Salamat. Natawa si Edwin Josa. Ikaw talaga ang lakas mong magparamdam kay Edwin Duque Josa. Fire volunteer sugatan sa sunog sa Parañaque, Noche Kakas, Noche. Kaya Henry at Miss Kay, sugatan ng isang fire volunteer sa sunog na sumiklab dito sa isang paupahan sa Barangay La Huerta, lungsod ng Parañaque. Nilapatan ng paunang lunas ang fire responder ng Barangay Santo Niño sa lungsod na nagtamo ng sugat sa daliri at paso sa batok. Ayon sa Parañaque City Bureau of Fire Protection, napula ang sunog alas 5:13 ng hapon kanina at naitala sa unang alarma. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagsiklab. RH27, Noche Kakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Samantala, mobile butika sa lalawigan ng Laguna inilunsad. RH30, Eric Dastas, ibalita mo yan, Eric. Yes, Kay, sa bayang inilunsad ng pamalang pandalawigan ng Laguna ang mga programang pangkalusugan. Kanina ay pinamahagi ni Governor Sol Aragones sa bayan ng Bai ang resulta ng mga residente na sumailalim sa laboratory examination. Kasabay nito ay nagtungo rin sa parehas na lugar ang mobile butika para mamahagi ng libreng maintenance medicine. Binisita rin ni Governor Aragones ang Santa Rosa City kung saan inilunsad niya rito ang libreng flu vaccine
at libreng maintenance medicine. Sinabi ni Governor Sol, inilusad niya ang mobile butika para marating ang malalayong lugar sa Laguna upang hindi mahirapan ang kanyang mga kababayan, lalo na ngayong walang tigil ang malalakas na buhos ng ulan. Ito si Eric Pestas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Uy, marami palang nakikinig via Transistor Radio. Si Ivy Gutierrez. Nakikinig ka sa Transistor Radio, Ivy, pero nasa Facebook Live ka din. Ikaw na. Sa kalam. Sa kalam. Oo, sana sumali ka sa, para makaganti naman kami sa iyo. Sumali ka sa Kring Panalo. Kring Panalo. Oo, pero dahil dyan, partner, narito na. Pakilala na natin. Ang winner, ang hipag ni Coco Martin. Diba? Ha? Siya po ay si Cristina Montes. Nakapatid ni Carretero. Sino ba? Si Julia Montes. Sinabi ni. Kayo Ay, Tina. Hi, Cristina. Hello, Miss Cristina. Hello po. Hello po. Hi, good evening, ma'am. Boses pa lang. Good evening po, Sir Henry and Ma'am Karen. Hello po. Boses. Kaano mo, ma'am, si Julia Montes. Kaboses eh. Ay, ano po, kakambal ko po, Chari. Anong? Kakambal. Di ibig sabihin, Ma'am Cristina, maganda ka rin. Siyempre naman. Basta mga Montes, parang mga oyong lang yan. At mga krusat. Taray. Ikaw, Diyos, boundary ka na kanina pa. Sige, si Ma'am Tina ay taga Bulacan. Saan po kayo sa Bulacan, Ma'am Cristina? Sa sa Pangpalay, Bulacan po. Sa Pangpalay, Bulacan. Okay. At ito na ang tanong ni Miss Karen. Ito po, Ma'am Cristina, ano po ang istasyon ng radyong kauna-unahan sa Pilipinas at number 1 sa mga taga Sapangpalay, Bulacan? Ma'am Cristina? Ang DZRH, ang number 1. Yahoo! Anong English sa DZRH? Hello po? Anong English sa DZRH? Di DZRH. Ano ba yan? Ito talagang partner ko, Ma'am Cristina. Linoloko ka. Wala na si parang ibinaban. Hindi ba niya bababayan? Cristina, congratulations! Salamat! Congratulations, ma'am! Yan ang po ang kalipunan ng mga balita. Yung mga gulatang tanong ha? Yan ang po ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa DZRH. Lagi nating tatandaan, kung gusto po nating umasenso sa buhay, tayo po'y manalig. Magdasal sa may kapal. Huwag gagawa ng masama sa kapwa, bagkus palaging gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti hindi ho magbubunga ng masama. At idagdag pa ang pagtulong sa mga nangangailangan dahil help is wealth. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Ang inyong mga kasama si Attorney Cam Cheryl Adami Molina at ang kanyang partner si Miss Thea Petro Corpus. Si Judge kasi ang kanyang trabaho ay mag-judge ng ibang tao. Ayan. I'm Henry Uri. At teka lang, yung kanilang tabik. Alamin ng responsibilidad, kaakibat ng pagmamayari ng baril. Interesting. Okay, extra na tayo, partner. Henry Uri here. At ako po si Miss Karen Oyong. Bye! Balansyado! Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,